Magpakatotoo tayo sandali. Karamihan ng tao hindi naghihirap dahil mahal sila. Naghihirap sila dahil naglalaro sila ng isang larong hindi nila alam na rich na pala. At ang pinakamapanganib na bahagi, hindi halata ang mga patibong. Mukha silang normal, mukha silang harmless, mukha silang ganito naman ang ginagawa ng lahat. Pero ang mayayaman, hindi nila nilalaro ang larong iyon. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang mga money traps na tahimik na sumisira sa future mo. Manatili ka hanggang dulo dahil sigurado akong may isa dito na ginagawa mo pa. At kapag nakita mo ito, hindi mo na muling titingnan ang mga pera sa parehong paraan. Monthly payment trap. Nagsisimula ito sa simpleng tanong. Kaya ko ba ang hulog? Yan ang unang patibong. Bagong cellphone, bagong sofa, bagong kung ano man. Mukhang manageable. Pero ang totoo, unti-unti mong inuupahan ang sarili mong buhay. Item by item, ang mayayaman, ibang tanong ang tinatanong. Magkano ang total cost over time? Hindi sila nagpapadala sa instant gratification. Kaya kapag bumili sila, talagang kanila na. Deserve ko to trap. Pagkatapos ng napakapagod na linggo, reward ko to. Mukhang reasonable, diba? Hanggang sa magiging default stress therapy na ito, hindi mo na nire-reward ang sarili mo. Ginagamit mo na ang gastos para takasan ng stress. Ang mayayaman, hindi nila binibili ang comfort. Inaayos nila ang pinanggagalingan ng stress. Tax refund illusion. Malaking tax refund, mukhang bonus, mukhang free money. Pero hindi, pera mo yon simula pa lang. Pinahiram mo lang sa gobyerno ng walang interest. Ang financially aware na tao, ina-optimize nila ito buwan-buwan. Hindi sila naghihintay ng isang beses sa isang taon. Status car trap. Bagong sasakyan, mukhang success. Pero kadalasan, ito ang pinakamabilis na paraan para magmukhang mayaman habang pinapahirapan ng sarili. Ang sasakyan ay depreciating asset. Bumababa ang halaga. Ang tunay na mayaman, hindi nagfe-flex gamit ang liabilities. Nagfe-flex sila gamit ang freedom. Mag-iipon ako kapag mas malaki na ang kita ko. Ito ang pinakakaraniwang kasilungalingan. Kapag mas malaki na sweldo ko, tsaka lang ako mag-iipon. Pero ang tunay na wealth multiplier, hindi income, time. Ang 1,000 na nai-invest ngayon ay mas makapangyarihan kaysa 10,000 sa hinaharap. Ang oras, hindi mo na mababawi. Debt lifestyle trap. Credit cards, buy now, pay later, installments, ginagawang normal ang tanikala. Sa karamihan, utang equals lifestyle. Sa mayayaman, utang equals tool. Ginagamit nila ito para bumili ng assets, hindi luho. Fear of investing. Maraming taong takot mag-invest. Takot mawala ng pera, pero hindi takot mawala ng unti-unti sa inflation. Ang mayayaman, naiintindihan ito. Ang hindi pag-invest ang pinakamalaking risk. Kailangan mabilis. What can pay me quickly? Ito ang mindset ng karamihan. Ang mayayaman, what can pay me forever? Hindi next paycheck ang iniisip. Next decade. Yes to everything. Dinner invitations, deals, once in a lifetime opportunity. Karamihan nagsasabi ng yes dahil takot ma-miss out. Ang mayayaman, mas takot silang mawala sa plano nila. No plan trap. Kapag walang plano ang pera mo, nawawala ito. Hindi biglaan, kundi sa libo-libong maliliit na desisyon. Bawat piso, kailangan may assignment. Emergency fund reality. At tandaan, ang emergencies hindi if, kundi when. Kung walang cushion, ang maliliit na problema nagiging financial disaster. Lifestyle creep trap. Kapag tumaas ang kita, karamihan tumataas din ang gastos. Mas magandang kotse, mas malaking bahay. Ang mayayaman, pinapataas muna ang assets, lifestyle later. Influence trap. Kung saan kumakain ang barkada mo, doon ka kumakain. Kung paano sila gumastos, ganun ka din gumagastos. Eventually, bank account mo nagiging salamin ng paligid mo. Cheap now, expensive later. Murang sapatos na tumatagal ng 6 na buwan. Imbis na quality na tumagal ng taon, bumibili tayo ng presyo, hindi value. Narito ang twist na hindi madalas napapansin. Ang yaman hindi binubuo sa paggawa ng mas marami. Binubuo ito sa paggawa ng mas kaunti. Pero may matinding intensyon, mas kaunting impulsive spending, mas kaunting status chasing, mas kaunting emotional buying. Ang mga patibong na ito hindi sumisira sa tao dahil irresponsible sila, kundi dahil
Hindi sila tinuturuan ng rules ng laro. Pero ngayon, alam mo na. At ang awareness, iyan ang tunay na deposito sa future freedom mo. Ang tanong, anong patibong ang sisirain mo sa simula ngayon? Kaibigan, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita-kits!